Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon tayo pong lahat ay magsitayo. Narito po ang ating mga kapatid upang pangunahan po tayo sa masiglang awitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating unang awit ngayong gabi ay awitin po natin ang Glory to His Name. Down at the cross where my Savior died, now for repentance from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus who sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Next song is Constantly Abiding. There is a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never keeps me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Second verse. All the world seemed to sing of a Savior and King, when a peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Third verse now, sing. These treasures I have in a temple of clay, while here on His footstool I roam. What is coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine.
abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine, amen. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Next song, Come Unto Me. Amen. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. And I will bear burden, bring me every care. Come unto me, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my heart. Come, my yoke is easy and my burden's light. Second verse. Are you disappointed, wandering here and there? Chains of care, unholy feelings struggle in your breast. Bring your case to Jesus, He will bring you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my heart. Come, my yoke is easy and my burden's light. Third verse now. Stumbling on the mountains, dark with sin and shame. Stumbling on the peak of hell's consuming flame. By the bars of sin, will you relent oppressed? Hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my heart. Come, my yoke is easy and my burden's light. Last song is Grace is Sufficient for Me. Ready now, sing. Many times I've tried and tested as I travel day by day. All I meet with pain and sorrow, and there's trouble in the way. But I have a sweet assurance that my soul the Lord will lead, and in Him there is strength for every need. For His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. Second verse. When the tempter brings confusion and I know what to do, on my knees I turn to Jesus, for He always see me through. Then despair is changed to victory. Every doubt
sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy fills my soul just to know Him, just to know that His grace is sufficient for me. Amen. Tayo po manatiling nakatayo, tayo po manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami iyong dinala sa bahay-sambahan, Panginoon, upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa maghapon na kami iningatan at pinagpala, Panginoon. Salamat po sa inyong paggabay sa amin, sa wisdom, Panginoon, ibinigay mo sa amin. Ingatan niyo po kami sa gabi na ito, Panginoon. At lapit din po namin ng aming mga kapatiran na nasa daan pa, ikaw pong maghatid sa kanilang paroroonan ng ligtas, Panginoon. At ganun din po inaalala namin ng aming mga kapatiran nasa Samar at naglilingkod, Panginoon, upang lugurin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw po mag-ingat sa kanila at gawin mo silang pagkapala, Panginoon, sa kanila pong mga nakakasalamuha, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 31 verse 1 to 30 at sabay-sabay po tayo sa last verse. Verse 1, at si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito. Hindi na ako makakapaglabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og na mga hari ng mga Amoreo at sa kanilang lupain na kanyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot ni mga lupaypay. At isinulat ni Moises ang kautosang ito at ibinigay sa mga saserdote ng mga anak ni Levi na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon sa takdang panahon ng taon ng pagtubos sa kapistahan ng mga balag. Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pangaralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At upang ang kanilang mga anak ni hindi nakakikilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos
habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Hosyo at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan. At si Moises at si Hosyo ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At ang Panginoon ay napakita sa tolda sa isang tila haliging ulap. At ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain, na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila, at ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinagkapagtipan sa kanila. Kung magkagayoy, ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking muka sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila, na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ating Diyos ay wala sa gitna natin? At ikukubli ko nga ang aking mukha sa harap na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel, ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila at pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakalang ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw ding yaon at itinuro sa mga anak ni Israel. At kanyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila, at ako'y sasa iyo. At nangyari, nang matapos ni Moises na ang masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa natapos, na nagutos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. sapagkat talastas ko ang iyong paghihimagsik at ang iyong matigas na ulo. Narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo. Sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon, at gaano pa kaya pagkamatay ko? Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at inyong mga pinuno, upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y magsisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo, at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw.
sapagkat inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Sabay-sabay po tayong lahat. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito hanggang sa matapos. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Sound. You have faced the mountain of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies calling before you casts its shadow you cannot overcome. And just when you thought you have it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart. And reciting all these verses just want to. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just the answer to your prayer. And your heart will find safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Instead of asking why did it happen, take a word, it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just the answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just the answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough. He's there.
Salamat po sa napagandang awitin. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At ating pong buksan ang ating mga Biblia. Nga po ay dala natin ng ating mga Biblia. Sa John chapter 3, verse 16. John chapter 3, verse 16. Nariyan na po ba tayo? Say amen. Amen. At ating pong basahin ng sabay-sabay, John chapter 3, verse 16. Ready? Begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon nito, Panginoon. Ikaw po ang maggabay sa amin sa pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi na ito. Gabayan niyo po ang pong mga sasabihin, Panginoon. Ikaw pong pumigil sa mga hindi ko dapat sabihin at ganun din po, Panginoon, pahintulutan mo po ang nais mong iparating, Panginoon, na aming matutunan, Panginoon, at ito po ay aming maisabuhay, Panginoon. Gabayan niyo po kami ngayong gabi na ito. Lahat nito ay aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo makaupo. So sabi po dito sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Meron naman po akong tatlong bagay na nais nating pagtuunan ng pansin. No? At ang unang point number 1 po is yung kung mapapansin natin dito sa simula, sabi dito, For God so loved the world. So ang point number 1 po natin is God's unconditional love. Sabi dito, God so loved the world. So loved. Ano pong ibig sabihin ng sinasabing so loved? No? Sabi ng Panginoong Bible, God so loved the world. At pag tingnan natin sa Greek, ang Greek word na ginamit ay dito ay hindi ko mabigkas. Agapeo, parang ganun. Same siya sa meaning, it is the verb form of agap, na ang same ng meaning ng agape, which is to love unconditionally. So kaya sinasabi dito, for God so loved the world that He gave. He loved the world that He gave. He loved the world so dearly that He gave. He loved the world so dearly that He gave. Walang ibang rason. Walang ibang kondisyon kung bakit siya nagbigay. Kung bakit niya ibinigay ang kanyang anak. Walang ibang rason. He loved the world dearly. He loved the world dearly. He so loved the world that He gave. No other reason why He gave other than His love for the world. Kung titingnan natin yung sinasabi na that He gave, for God so loved the world, that He gave, ine-emphasize po nito yung lalim ng pagmamahal ng Panginoon. Ine-emphasize nito yung lalim ng pagmamahal ng Panginoon sa mundo o sa buong sanglibutan. God so loved the world that He gave. So, ina-emphasize niya yung lalim. Ibig sabihin dito yung selflessness ng Panginoon. Ina-emphasize nito yung words na that He gave, no? In so much that He gave, kaya ibinigay. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil sa labis na pagmamahal ng Panginoon, na ayaw niyang mapahamak ang sanglibutan, ibinigay niya. Ibinigay niya dahil sa kanyang pagmamahal. It emphasizes the depth of God's love, God's selfless love. It also emphasizes the Father's willingness to make the ultimate sacrifice. It emphasizes the Father's willingness to make the ultimate sacrifice for humanity. Ito yung tinatawag na sacrificial love. Yung sinasabi po dito, for God so loved the world, ito po ay selfless love. At ito po ay sacrificial love. Bakit ito? Selfless dahil hindi niya ipinagdamot yung kanyang anak.
Sacrificial dahil ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. He sacrificed His only Son to die for our sin. At take note po na yung weight nung word na gave, yung weight, yung bigat nung salitang gave, ito po ay madedemonstrate or ito po ay makikita, no, kung ano yung binigay, yung magnitude ng binigay. The weight of the word gave lies on the magnitude of what was given. Ano ba ang ibinigay? Ano po ang ibinigay? Ang binigay ay ang kanyang kaisa-isahang anak. Ang ibinigay ay ang kanyang bugtong na anak. Na sinasabi sa Bible, "This is my son in whom I am well pleased." Papayag ba tayo? Ako po may anak po, pero hindi ko lang kamukha. Pero anak ko po yun. Hindi ko maisip na yung anak ko, mamamatay para sa iba. Hindi ko maisip na isasakripisyo ko yung anak ko para sa iba. Hindi pa ako Diyos yun. Tao lang ako. Pero, alam mo yun, hindi ko maisip na si Dion mamamatay para sa iba. Parang pinakain mo, minahal mo, tapos dahil lang may ibang mapapahamak, dahil mapapahamak itong mga tao na to dahil sa sarili nilang kasalanan, kailangan mamatay ng anak mo para sila ay maligtas. Diba? Parang yung bigat nung salitang gave. Ang nagbigay nun is kung ano yung ibinigay, yung bugtong na anak. No? This emphasizes the willingness, or this demonstrates the extent to which God was willing to go to reconcile humanity to Himself. At ang Panginoon Diyos pa ang gumawa ng paraan para ma-reconcile tayo sa Kanya. Dahil simula nung pumasok yung kasalanan, di ba, nasira ang relasyon natin sa Kanya. At siya pa ang gumawa ng paraan. Kaya He gave His only begotten Son. Why? For God so loved the world. For God so loved the world. Hindi dahil ikaw yan, hindi dahil ako to, hindi dahil naka-necktie ka ngayon, Francis. Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil may pera ka, hindi dahil pogi ka. Hindi dahil Hudyo ka, hindi dahil malakas ang impluwensya mo, hindi dahil sundalo ka, hindi dahil doktor ka, hindi dahil member ka ng Christ Baptist Church, o nung kahit anong organisasyon, hindi. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak kasi mahal niya ang mundo. Mahal niya ang sanglibutan. Mahal niya ang tao. Mahal niya ang kanyang nilikha. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ito ay dinedemonstrate niya. Sa pamamaraan ito, dinemonstrate niya po, mahalaga na maintindihan natin na sa pamamaraan nito, dinedemonstrate niya kung gaano siya ka-willing or kung gaano niya talaga kagusto na ma-restore yung relationship natin. Di ba? Kasi hindi pwede magsama eh. Hindi pwede magsama ang banal at ang hindi banal. Di ba? Hindi pwedeng haluan ng kamunduhan ang kabanalan. So siya ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng pagbigay o ng pag-sacrifice ng kanyang bugtong na anak. So He was willing to go to that extent. He was willing to give the Son in whom He is well pleased. He was willing to give the Son in whom He is well pleased. He was also willing to give His only Son. And by giving, it means allowing this Son, hindi lang basta ibinigay eh, allowing this Son to suffer. Nasusundan niyo po? Di ba? Hindi lang basta ibinigay. It means allowing His Son to suffer and to die for you and me. Imagine, dinala dito si Dion para, for example lang, para mas maintindihan ko. Dinala si Dion para
mag-suffer, lumaki, at i-persecute, at parusahan, at kung ano, duraan. Hindi ko kaya yun eh. Hindi ko kayang makita yung ganun. Pero yun yung ginawa ng Diyos. Yun po yung ginawa ng Diyos. Yun yung ginawa ni Kristo, no? It means allowing His Son, His only begotten Son, His Son in whom He is well pleased, to suffer and to die for you and me. Ganun niya tayo minahal. The word gave also emphasizes Christ's obedience to the Father. John chapter 10 verse 18, sinabi dito, no man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. He is willing to suffer. He is willing to die in obedience to the Father. Jesus willingly suffered and offered His life for the remission of our sins. Ano ho? Siya ay nagdusa. Siya ay dinusta. Matapos siyang gumawa ng napakaraming milagro, napakaraming miracles, no? Ang dami niyang pinagaling. Bumuhay siya ng patay, nagpalaya siya ng demonyo, nagpakain siya ng libo-libo. And yet, hindi nakita ng kanyang mga nasasakupan o ng kanyang mga nakasalumuha o ng mga Hudyo, hindi nila nakita o hindi nila naintindihan yung sinasabi na heavenly things. Sabi nga sa Bible nagsalita ako ng earthly things, hindi nyo naintindihan. Paano pa kapag yung heavenly things? Diba? So sinabi dito na Jesus is willing to suffer and offer this life for the remission of our sin in obedience to the Father. Imagine, nung nasa krus po siya, imagine our Lord Jesus Christ, no, nung siya ay nasa krus, nakapako siya sa krus, at parang hindi ko ma-imagine yung pain. Hindi natin ma-imagine yung pain. Although maraming gumagaya. Pag nung Holy Week, ang dami nakitang gumagaya. Di ba? Pero hindi ko ma-imagine yung pain na nilatigo ka na sabi sa Bible hindi ma-describe ang itsura niya after siyang parusahan. And then ipinako siya. Imagine the pain na pinagdaanan ng Panginoong Jesus just because. No? Just because. Imagine the pain, yung agony, yung pagtitiis. But sinabi sa Bible, hindi siya nagkasala. Imagine, dinuruan ka, binastos ka, pinakaw ka sa krus, pero hindi ka nagkasala. Ako nga, minsan, nagdadrive ako, may bigla lang nag-cut sa akin. Kung ano nang sasabi ko minsan. Yun lang yun. Di ba? Parang simpleng bagay lang. Nagkakasala tayo, nagkakasala ako. Pero ang Panginoon, pinahirapan, sinugatan. Ang sabi sa Bible, He was mocked. At hindi siya nagkasala. At anong narinig sa kanya? Ano po ang sinabi ng Bible? At anong sinabi niya nung siya ay nasa krus? Luke chapter 23 verse 34. Ang sinabi ng Panginoon, Father, forgive them. Father, forgive them. For they know not what they do. Father, forgive them. For they know not what they do. At wala tayong karapatan. Nasisihin yung mga Hudyo o kung sino man yung mga nagpako sa Kanya. Kasi kasama yung kasalanan natin doon. Yung kasalanan natin kasama doon na dinala niya sa krus. Tama po? Father, forgive them. For they know not what they do. Tumingin tayo sa salaminin natin yung ating mga sarili. Nung binabasa ko to kanina, napaka-simpleng verse at napaka-common. Simula ako bilang laki sa academy, halos araw-araw na-encounter ko itong John 3:16.
Pero hindi na-appreciate. Hindi ko na-appreciate, wala akong interest eh. Hindi ko na-appreciate. Pero kanina nung binasa ko siya ulit, napaka-simpleng verse at napaka-common na verse. Laging memorize ng kahit sino, lalo na pag academy student, memorize. Lalo na pag Baptist, memorize, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Napaka-common. Ang daling i-recite. Pero kung titingnan natin, yung ating mga nakaraang buhay, kung sino tayo, kung ano yung mga pinagagawa natin, kung ano yung mga ginawa natin na akala natin tama. Ang sabi ng Panginoon, Father, forgive. Father, forgive. They don't know what they do. Nung siya ay pinapersecute, nung siya ay pinako sa cross, hawak niya yung buhay ng mga tao eh. Pwede niyang patayin, pwede siyang magpababa ng apoy, pwede siyang magpababa ng anghel, pwede niyang iligtas ang kanyang sarili, pwede siyang humingi ng tulong sa Ama. Pero nung sinabi niya, ang hiningi niya kapatawaran ng Ama para sa mga tao. Father, forgive them, for they know not what they do. He make it intercession for us, sabi sa Romans chapter 8:34. He is the perfect mediator between God and man. He is the perfect mediator between God and man. Anang dahil sa Kanya, na-restore yung ating relationship sa Ama. Siya yung ginawang kasalanan at yung Kanyang katuwiran na walang halong kasalanan, yun yung iniligay sa atin. Don't we feel ashamed? Hindi ba tayo nahihiya paminsan na kapag yung kapwa natin, mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi natin tinatrato ng maayos, hindi ba tayo nahihiya sa Panginoon? Kapag tayo nakikipag-usap minsan, tayo mismo, mga Kristiyano, hindi pa tayo nahihiya sa Panginoon. Lahat tayo ay tinubos. Tama po. Lahat tayo ay pinatawad. Lahat tayo ay nagkasala. Pero hindi ba tayo nahihiya sa Panginoon na minsan kung pag-usapan natin yung ating kapwa, minsan kung pagsalitaan natin harapan ng ating kapwa, minsan kung pag-isipan natin yung ating kapwa, itinigis ng Panginoon ang kanyang dugo para dun sa taong yon. And yet, ganun-ganun lang natin bastusin. Or ganun-ganun lang natin pag-isipan. Ganun-ganun lang natin baliwalain. Hindi po ba tayo nahihiya? Nang dahil minsan ina-abandon natin ang ating mga kapatiran dahil lang tayo na-offend. Brother, hindi mo naiintindihan ang sakit ng ginawa niya sa akin. Anong dapat ko gawin? Kung ako nasaktan, grabe yung ginawa niya sa akin. Sobrang sakit. Ano ang dapat kong gawin? Well, hindi mo dapat tinatanong. Huwag mo akong tanungin kung anong dapat mong gawin. Anong sinasabi sa Biblia, anong dapat mong gawin? Ano ang dapat nating gawin? Forgive. 70 times 7. Love your enemies. Love your neighbor as thyself. Napakalinaw, napakasimple. Wala doon ang problema eh. Hindi natin alam kung anong gagawin. Ayaw natin tanggapin. Dahil sa ating pride. Kung bakit hindi natin ginagawa. Gusto natin, tayo pa rin yung nasusunod. And yet, yung napakasimpleng bagay, napaka-basic na bagay, alam natin na tayo ay makasalanan, na tayo ay tinubos, na ang Panginoon ay namatay para sa atin. At ganun din sa ating kapwa Kristiyano, ganun din. Equal kayo eh. Kung ano yung naranasan mo, yun din ang naranasan niya. Kung sino yung namatay para sa iyo, yun din ang namatay para sa kanya. And yet, bakit ganun? Hindi ba tayo nahihiya bilang mga Kristiyano? Sabi sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 13, you can have all the wisdom in the world. No? You can have all the knowledge. You can have all the faith to move the mountains.
But without charity, you are nothing. Without charity, you are nothing. We are nothing. Charity is the reflection. No? Charity is the reflection of God's unconditional love na na-experience natin. Kapag binasa nyo ang 1 Corinthians chapter 13, makikita nyo anong characteristic ng charity. At yun na yun si Kristo. At yun na yun ng Diyos. Yun na yun ng Diyos. Without charity, we are nothing. It is the manifestation of God's unconditional love towards us. Sabi nga dun sa isang kanta, mine were the sins that nailed him to the cross. His was the love that lifted this prayer. Alam niyo ang kanta na yun? Ha? Father, forgive them. Mine was the sin that nailed him to the cross, and his was the love that lifted prayer. Father, forgive them, for they know not what they do. Kasalanan din natin. Yung kasalanan natin, yun din ang dahilan kung bakit siya pinako. Kung bakit siya willing, kung bakit niya sinakripisyo ang kanyang sarili. It was our sin that nailed him to the cross. It was Jesus who willingly suffered and died on the cross. It was Jesus who paid for our sin. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayong lahat, hindi tayo ang nagbayad sa kasalanan ng ating kapwa. No? Hindi ako ang nagbayad para sa kasalanan ni Joshua. Amen? Lahat yan, ang nagbayad niyan ay ang Panginoong Jesus. And nakakalungkot na all these things, alam natin to, linggo-linggo tinuturo sa atin ang pagmamahal ng Panginoon. Pagpasensyahan nyo na ha, pero wala pa akong pinapatamaan or what, or kung sino man. Pero isa sa mga nakakalungkot is kapag yung ama ng tahanan ay hindi nagbubuklat ng Biblia sa loob ng tahanan. How come? How can we call ourselves Christians? Sa atin, mga tatay, how come? How can we call ourselves Christians kung hindi tayo nagbubuklat ng Biblia sa ating tahanan? Hindi natin, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano natin malalaman kung ano ang kanyang sinasabi o kung ano ang kanyang sinabi kung hindi natin binabasa? Andito na lahat. How can we call ourselves Christians kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Kung hindi tayo nagbubuklat ng Biblia? Kahit isang verse sa isang buwan. Isang verse sa isang buwan. Maliban sa Sundays tsaka sa Wednesdays. Kasi parang pag nandito, wala naman tayong choice kundi magbukas ng Bible Di ba? Pag sabihin natin kasi nahihiya ako Wala, kahit ikaw sa kwarto, hindi mo kaya magbukas. Hindi natin kaya mag-aral. Hindi natin man lang, wala tayo man lang uhaw. And yet we call ourselves Christians. And yet sinasabi natin na matay si Kristo para sa atin. And yet sinasabi natin na tinatanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. And yet alam natin na hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Hindi ko sinasabi na mas matuwid ako kasi ito yung na-experience ko Kaya pinabahagi ko lang sa inyo. Anak ako ng pastor pero kailan lang ako nagbuklat ng Bible. At nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kailangan nating maging intentional kung gusto nating lumago bilang mga tatay, tayo pong mga tatay. Kung gusto nating lumago, gusto nating dalhin sa kabutihan, sa kabanalan ng ating pamilya, magsisimula po ito sa tahanan. Hindi kapag Father's Fellowship, pag na-assign sa devotion, nawawala. Nakakahiya. Unti-unting nalagas.
Kailangan ho natin ng godly leaders. At ang mga susunod na henerasyon, sila ang susunod na leaders. Pero how come? Paano sila magiging godly leaders kung yung mga supposedly leaders ngayon ay hindi makadiyos? Nakakalungkot po. And yet, memorize natin yung John 3:16. And yet, tinatawag natin ang ating mga sarili na Kristiyano. May nabasa po ako ngayon, sabi ko nga nung nakaraan, mag-preach ako, tambay ako sa Facebook, wala akong ginagawa sa bahay. May nabasa ako doon na isang post about, hindi ko na sabihin kasi may kamukha eh. So may nabasa akong post doon, tinitingnan ko yung comment section kasi yun yung ko eh, pagtulog si Dion, yun yung pastime ko, mabasa ako ng mga comment section. Kasi doon makikita yung iba't ibang opinion at halo-halong opinion ng mga tao. At minsan, makikita mo na may mga Kristiyano rin pala dito na active mag-comment. Pero isa sa kumuha ng attention ko doon, sabi doon sa comment niya, kung matinong tao ka, hindi mo kailangan ang Biblia at ang Diyos para malaman mo ang tama o mali. Kung matinong tao ka, keyword doon, yung matino. Keyword doon, yung matino eh. Kung matinong tao ka, hindi mo kailangan ang Biblia o ang Diyos para malaman mo ang tama o mali. Tama ba yun? Tama po ba yun? Sino po magsasabing tama yun? Ako lang taas ng kamay. Sino magsasabing tama yun? Hindi mo kailangan ang tao o hindi mo kailangan ang Biblia o ang Diyos para malaman mo ang tama o mali kung matinong tao ka. Paano kung hindi ka matinong tao? Tsaka mo lang kailangan ng Biblia at tsaka ang Diyos. Paano mo masabing matino ka? Paano natin masabing matino tayo? Anong standard ng katinuan? Naalala ko ang kwento ni Pastor Convi nung baby pa ako noon, di ko alam kung andun na ako. Pero sa isang mga experience niya, I believe na kwento niya na rin dito, yung lasing, no, na sinabi niya, nakabaliwan daw yung tinuturo ni Pastor Convi. Lumapit habang nag-preach siya. Ang sinabi ni Pastor, kung yan ang katinuan, yan, yung pagiging lasing. Lulong na lulong sa alak, lasing, nanggugulo. Kung yan ang katinuan, di pipiliin ko na lang maging baliw. Diba? So anong basihan ng katinuan? Sabi sa Bible, there is none good but God. There is none good but God. So, wag po nating hayaan yung mga ganitong opinion, napaka-common yan. At social media, isang one tap away ang social media. Makikita mo mababasa mo bawat opinion ng mga tao. At nasa atin yon kung tatanggapin natin yung mga filosofiya ng mundo. Nasa atin, paano natin malalaman kung makadiyos ba ito o hindi? Paano natin malalaman kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano natin malalaman kung makadiyos ang filosofiya o hindi? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakikinig naman ako ng preaching. Iba yun. Maganda nakikinig ka ng preaching. Pero iba yung may personal na relasyon ka sa Panginoon. Di ba? Nagbabasa ka ng salita niya, nagdadasal ka, kinakausap mo siya. Iba yun eh. Iba yung personal eh. Lalo na sa lalaki, iba yun eh. So mga tatay, sa atin po mga tatay, o sa ating mga asawang mga lalaki, tayo na mga asawang mga lalaki, mahalaga nagbabasa tayo ng Biblia para nahaharang natin kung ano yung papasok na filosofiya sa loob ng ating tahanan. Amen po. Diba? At mahalaga, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para alam natin kung anong filosofiya ang papasok sa loob ng simbahan. Tamang doktrina na ba ang tinuturo? Mali naman doktrina mo, brother. Di ba? Di ba?
Ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin natin, mababaw, hindi ako magaling sa English eh. Hindi ako magaling sa English. Hindi ako magaling sa doktrina. Okay, sige, sabihin natin, hindi tayo magaling sa doktrina. Pero meron mga simpleng turo ang Panginoon. Anong simpleng turo? The first two great commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. And the second is this, love your neighbor as thyself. Yung dalawang yun lang eh. The two great commandments. Kung yung dalawang yun lang alam natin, at kung yung dalawang yun lang susundin natin, mabubuhay tayo ng maganda, no? Matutuwa ang Panginoon. Ang kaluguran ng Panginoon, nandiyon. Siya ang ating lulugurin. Kung sabi sa first great commandment, love the Lord your God with all your heart. Ng buong puso. Ng buong puso. It is a good thing that God's love is unconditional. Amen? It is a good thing that God's love is unconditional. Paano kung hindi? At ang filosofiya natin ay mali-mali. Paano kung hindi ito unconditional? It is a good thing that God's love is unconditional. Which leads us to our second point, God's inclusive salvation plan. God's inclusive salvation plan. Sa John chapter 3 verse 16, sinabi na, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and then sunod, that whosoever believeth in Him. Very inclusive, hindi exclusive. Nakatry nyo na bang pumasok sa mga exclusive village? Pag pumasok tayo sa mga exclusive village, nakikita natin yung gaganda ng bahay. Walang maliit na cut. Pag pumasok ka sa exclusive village, makikita mo dun, wala kang makikitang pulube na naglalakad. Wala kang makikitang taong grasang pakalat-kalat. Isa sa mga perks kapag, hindi pala perks, requirement kapag ka-exclusive village, may certain status kang kailangan maabot bago ka nila payagang bumili ng property. May mga ganun exclusive village eh. Meron din akong alam na car dealership na ganun. Kailangan sobrang yaman mo bago ka nila bentahan. Hindi sila, bakit? Ano ang inaano nila doon? Ano ang goal nun? Anong purpose? Yung class, yung standard, yung high standard. No? Hindi pwedeng kahit sino. Ay, hindi pwede. Pero nakakatuwa na yung salvation plan ng Panginoon, kahit sino. Whosoever believeth in Him. Whosoever believeth in Him. Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, that whosoever shall call upon my name or the name of the Lord shall be saved. 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved. Hindi exclusive. Hindi mo kailangan maging Hudyo. Hindi mo kailangan maging Pariseo. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan ng mataas na status. Second Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Whosoever, John 3:16, whosoever, kung sino man ang maniniwala at magtitiwala, whosoever believeth, di ba? Whosoever believeth means that salvation is not limited to a particular group or category of people. It is offered equally
It is offered equally to all who believe in Jesus Christ. Salvation plan is offered equally to everyone, to whosoever. Whosoever. It means God's offer is personal and individual. It is offered to all, but it is offered to you personally by God. It is offered for you. Salvation is offered for you or to you personally by God. And whosoever believeth emphasizes the importance of the freedom of choice. Whosoever believeth emphasizes the importance of your freedom of choice. It allows your response to God's love and grace according to your own will. Hindi dahil pinilit. Di ba? Hindi dahil pinilit ka ng magulang mo tumanggap. It is your freedom of choice. In-offer ng Panginoon. Nasa iyo ngayon kung naiintindihan mo or kung naiintindihan natin kung ano yung in-offer sa atin ng Diyos. Nasa atin yun kung tatanggapin natin o i-reject natin si Kristo. It emphasizes the importance of your freedom of choice. Bakit? It leads to a genuine and meaningful relationship with God. Kasi kung sa pilitan yan, pilitan ka lang, hindi genuine yun eh. Hindi buong puso. Di ba? Hindi mo talaga tinanggap. Wala talaga. Parang umuo ka lang kasi na-pressure ka, nahihiya ka sa nag-witness sa'yo, or, di ba? Hindi totoo yung relasyon. Di ba? Na-pressure lang. Walang meaning. That is the importance of whosoever believeth. It is the importance of your freedom of choice. Because it leads to a genuine and meaningful relationship with God. Point number 3 po. Last point. God's promise of eternal security. Sabi sa John chapter 3 verse 16, that whosoever believeth in Him, sabi, should not perish, but have 10 years of life. Hindi, di ba? Nakalagay dito, everlasting life. Di ba? Correct me if I'm wrong, pero parang, for me, parang what more, no? What more way to celebrate our reconciliation with God, no? Kundi yung eternal life. He is an eternal Father. Di ba? At ang yung reconciliation na yon, kailangan eternal. So it makes sense na binigyan niya tayo ng eternal life. It makes sense na binigyan niya tayo ng eternal security. God's promise of eternal security, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi sa John chapter 10 verse 28, no man can pluck them out of my hand. No man can pluck them out of my hand. Walang makakapag-alis sa'yo. Huwag tayong matakot. Yan ang pangako ng Panginoon. No man can pluck them out of my hand. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Ang pangako ng Panginoon, eternal security, eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Romans chapter 8, verses 35 to 39. Romans chapter 8. Verses 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, kahit kamatayan, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height,
nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus, our Lord. Amen? Yung eternal security na pinangako ng Panginoon. Imagine, kahit kamatayan, hindi kanya kayang alisin sa kamay ng Panginoon. Kahit kamatayan. Kahit kamatayan. Kaya dapat hindi tayo takot mamatay. Physically. Di ba? In conclusion, by accepting Jesus Christ, lahat po ba tayo dito ligtas na? Amen? Tinanggap natin ang Panginoon. Amen? Mahina, yung iba lang. Tinanggap po ba natin ang Panginoong Jesus? Amen? So yung nagsabi niya na, by accepting Jesus Christ as as our personal Savior, we are acknowledging the authority and sovereignty, His authority and His sovereignty in our life. By accepting Jesus Christ as our personal Savior, we acknowledge His authority and sovereignty in our life. Meaning, hindi na tayo ang maghahari or hindi na po tayo ang masusunod sa ating buhay. Amen? Pwedeng hindi ka tinawag magpastor, pwedeng hindi ka tinawag magmisyon, hindi ka tinawag magnegosyo. Pero doesn't mean na hindi ka tinawag ng Panginoon. Amen? Lahat tayo, we are all saints. At lahat tayo tinawag ng Panginoon. Lahat tayo ay merong role. Lahat tayo ay may responsibilities na dapat sundin. By accepting Jesus Christ as our personal Savior, we acknowledge His authority. Siya na ang ating susundin. Amen? Hindi na yung sarili nating laman. Hindi na tayo maghahari-harian sa ating puso. If we have been redeemed by the precious holy blood of Jesus Christ, our Savior, it is only right that we give our complete allegiance to Him. It is only right that we give our complete allegiance to Him. Dalawang bagay ho, ang iiwan natin sa inyo. Ang dapat nating ibigay sa Panginoon. Complete allegiance, or yung ating undivided loyalty. Ibig sabihin walang kahati. No? Sabi ni Kristo, you cannot serve God and mammon. So dito po tayo magtatapos. Dalawang bagay. Complete allegiance or undivided loyalty and concrete allegiance. Concrete allegiance, meaning visible commitment. Complete allegiance or undivided loyalty. And number 2, concrete allegiance. Ano po yung concrete allegiance? Ibig sabihin, nakikita sa ating pamumuhay, yung ating pananampalataya, yung ating tinanggap, nakikita sa ating pamumuhay. Yun yung concrete allegiance. Visible commitment. Is our visible commitment. Let us render to God that which is God's. Tayo po yung manalangin. Namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin upang pagbulay-bulayan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagmamahal, Panginoon, na hindi namin kayang bayaran, hindi namin kayang pantayan, o hindi namin kayang ibalik, Panginoon. Wala kaming kayang ibigay upang itumbas, Panginoon, sa inyong binigay para sa amin, upang kami ay maligtas, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa iyong pong katapatan sa aming buhay sa kabila ho ng aming pong mga pagkukulang. Ikaw po ang patuloy na gumawa sa aming buhay, Panginoon. At nawa ay hanapin ka namin lalo pa at intindihin namin ng mas malalim pa ang iyong salita, Panginoon. Kami ay magkaroon ng uhaw, Panginoon, na aralin ang iyong salita at isang buhay ang iyong mga itinuturo, Panginoon. At nawa ay malugod ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At bago po tayo patuloy sa ating offering, bago po tayo pagpatuloy sa ating offering, ating tawagin na ating mga tagapagpawit. At hilingin po natin si Deacon Danny Ginto para pangunahan tayo sa offertory prayer.
So, ayan, tayo po ay umawit church. Atin pong awitin ang Blessed Be the Name. Yan. Meron po ba tayo? Blessed Be the Name. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Second verse now. His name above all names shall stand, exalted more and more. On God the Father's own right hand, where angels hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Tayo manalangin. Dakila naming Ama, Diyos ng pagpalat at kapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kapasalamatan sa ilang sandali na aming ginugol upang mag-aral po ng iyong salita. Salamat po sa mga salita mong aming pinag-aralan. Nawa Panginoon, ito ay manatili sa aming puso at isipan at lagi namin itong pagmumuni-munian sa bawat sandali po ng aming buhay. Salamat po sa aming tagapagturo, si Brother Daniel. Patuloy po siyang pagpalain at kanyang pamilya. Bigyan po siya ng malusog na pangatawan at patuloy po siyang maging hamon po sa aming kanyang mga kasamahan sa simbahan. Bless po siya at ang kanyang may bahay, ang kanilang anak, pagpalain po sila. Salamat din po Panginoon sa kanyang binanggit ngayon about John 3:16. Salamat po Panginoon sa mga talatang ito. Ito Panginoon ay nagpapakita lamang ng iyong katalinuhan at kahusayan po sa bibigay po sa amin ng mga aral sa aming buhay. Salamat po. At pagpalain po ang mga kapatiran naming nandirito at i-bless po kami lahat at pagpalain. Ganun din po, i-bless mo rin po ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon, lalo na po yung may mga karamdaman. Ang dalangin po namin ay kagalingan para sa kanila at i-bless po silang patuloy na makasama po namin sila sa mga darating na araw. Kaya din po Panginoon, i-bless po ang aming pastor at ang kanyang mga kasama doon sa Samar. Patuloy po silang maging blessing doon at maging patuloy pong maging encouragement sa lahat po ng mga taong kailang makakausap at makakasama. I-bless po rin po Panginoon ang aming pananambahan ngayon na kami magkakalob ng aming bahagi ng aming mga offering and tithes. I-bless po ito Lord Panginoon na patuloy po maging kagamit-gamit po sa aming iglesia sa lahat po ng pagkakagasusan. I-bless po kami lahat Panginoon at pagpalain po ang aming offering. Sa pangalan po ni Jesus, pag-isamot dalangin. Amen.
Amen. Ating pong i-welcome ang ating pong mga bisita. Ating bisita. Meron po tayong bisita from Berean Bible Baptist Church, Davao. Maaari lang po pakitayo para ma-recognize si Brother Ryan Bacamante. Welcome po sa Christ Baptist Church. Welcome po. At welcome back po sa ating mga missionaries. No, mga missionaries to Germany. Sister Karen Chan, ating missionary to saan ba to? Austria. Sister Kat De Castro. Welcome back. Welcome back. Amen. Tayo po yung lahat ay magsitayo. At para po tayo wakasan sa ating panabahan ngayong gabing ito. Atin pong hilingin si Brother Toto Inverga para po tayo i-close sa gabing ito. Dalangin po tayo. Dakilang pagpalang Diyos, maraming salamat po sa tagumpay ng panambahan ngayong gabi. Salamat sa paggamit ko mo sa aming preacher Daniel at kung saan man naroon na aming pastor sa ngayon, ingatan mo po maging pagpapala sa lugar na kung saan nandun sila. Ang team na nandun sa Samar, naalala namin na pagpalain niyo rin po. Laging magpapala. Salamat po sa mga nakarating ngayong gabi at sa missionaries po namin nandito. Salamat po at na mag-enjoy ang bawat isa sa fellowship. At muli, salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pagpapala at sa iyong biyaya sa bawat isa. At pagpalain niyo ang aming pag-uwi. Ingatan po makarating sa aming tahanan ng safe. So ito po ang aming dalayan, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night po sa lahat. Salamat din po sa mga nakasama namin sa live stream. At announcement pala po, no, sa Sunday ang ating Lord's Supper. So, sikapin po nating makarating. Salamat po. God bless.